Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Carolina, 33 taong gulang. Taga Toledo City, sa Cebu. May kambal na anak na babae at lalaki. Nandito ako ngayon sa banyagang bansa, nagsasakripisyo para sa pamilya. Masaya ako sa aking buhay, kahit mahirap ang trabaho ko sa pabrika. Nangyari ang aking karanasan noong taong 2008, kasalukuyan akong nasa ikalawang baitang sa kolehiyo. 19 na taong gulang pa lang ako ng mga panahong yon. Lumipas man ng 15 taon, nanatili pa ring malinaw sa aking puso't isip kung papaano ako naging matatag dahil sa pag-ibig. Ang naging punot dulo ng lahat ay ang aking asawang si Paulo. Ang una't huli kong pag-ibig kasama ng aming kambal. Sa kanila ko humuhugot ng lakas para kayanin ang lahat ng hirap ko dito sa banyagang bansa. Nakilala ko si Paulo noong taong 2007. Kaklase ko siya. Aaminin ko mga kadato na hindi lang pogi ang aking asawa. Larawan siya ng perpektong karakter na makikita ko sa pabalat ng pocketbooks na aking binabasa. Wala akong maipipintas sa kanyang panglabas na anyo. Para sa akin, isa siyang perpektong obra maestra ni Bathala. Isa ako sa mga lihim niyang tagahanga na kinikilig ng patago. Dahil na rin sa atensyon na kanyang nakukuha, naging mataas ang pagtingin niya sa kanyang sarili. Sanay na sanay siyang makitungo sa kanyang mga tagahanga. Ordinaryo na sa kanya na maging sentro ng atensyon tuwing papasok siya sa eskwela. Mapababae at binabae, kinikilig sa kanyang simpleng pagkindat. Ganoon kalakas ang dating ng aking asawa. Sa simula ay naging casual lang ang pakikitungo ko sa kanya. Hindi ako yung tipong ibinabalandra ko ang aking sarili para lang mapansin ako. Nagsimula ang lahat ng kapwa kami naging pambato ng aming kolehiyo sa gaganaping university acquaintance party. Hindi naman sa pagyayabang mga kadato. Consistent muse ako mula elementarya hanggang sekundarya. Individual competition ang magaganap pero partner kami sa mga kategorya. Parang sa pambabaing kategorya na lang ang competition sa panahong yon dahil itatayo na lang si Paulo sa gitna ng entablado at bibigyan na siya ng grado ng mga hurado. Dahil hindi ako sanay sa ganoong patimpalak, naging pangalawa lang na titulo ang aking nakuha. Si Paulo naman ang nanguna sa panglalaking kategorya. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Pero sa mga sumunod na araw, naging iba ang pakikitungo ni Paulo sa akin. Alam kong pinupormahan niya ako pero hindi agad ako bumigay. Pero sa totoo lang, halos lumundag na ang puso ko sa tuwing sinusuyo niya ako. Sinubok ko ang kanyang determinasyon sa panliligaw at inabot ng taon hanggang sumapit ang sumunod na pasukan. Nang muli siyang magpahayag ng kanyang pag-ibig, casual ko siyang sinagot. Napaka-casual, parang walang emosyon, ganoon lang kasimple. Taga-Bohol si Paulo. Kagaya ko din siya na dayo lang sa sentro ng Cebu para mag-aral. Sa murang edad na 19, ginagawa na namin ni Paulo ang sagradong gawain ng mag-asawa. Palagi siyang nagpapalipas ng gabi sa inuupahan kong silid. Pero kahit ganoon, naging maingat naman ako. Pinag-aralan ko ang tamang paggamit ng pildoras. Ayaw kong mabuntis ng maaga. Gusto ko pang makapagtapos ng pag-aaral. Napatunayan ko naman ang katapatan ni Paulo dahil sa kabila ng madalas na may mangyari sa amin, hindi nagbabago ang pakikitungo niya sa akin. Parang mag-asawa na kami sa klase ng pakikitungo namin sa isa't isa. Sa halos 1 taon naming relasyon, ni minsan ay hindi naging bahagi ng aming tampuhan ng selosan. Siya ang klase ng lalaki na hindi matutulog hanggat hindi kami nagkakaayos.
Nagsimula ang lahat ng kababalaghan ng minsang umuwi si Paulo sa Bohol. Kailangan niyang umuwi dahil sa biglaang pagkamatay ng kanyang abuelo sa ama. Huli na nang malaman ko na sa Siquijor pala ilalagak ang bangkay ng kanyang lolo. Ayon sa kanyang huling mensahe sa akin, pansamantalang mapuputol ang aming komunikasyon dahil pahirapan doon ang paghagilap ng signal. Ayon sa kanya, nasa liblib na bahagi ng Siquijor ang lugar ng kanyang ama. May pagkadismaya akong nadarama dahil aabutin ng 1 linggo bago muli kaming magkasama. Marami akong pangamba sa aking isipan, lalo na ang lugar na iyon, sentro ng Salamanca at panggagayuma. Mabilis lumipas ang 1 linggo. Hindi ko namalaya na lumagpas na ang araw na ipinangako ni Paulo sa kanyang pagbabalik. Tanong ng tanong na rin ang aming mga guro dahil nahuhuli na siya sa aming mga aralin. Lalo pang umigting ang aking pangamba na baka tinakbuhan na ako ni Paulo. Hanggang sa umabot sa 2 linggo, wala pa ring paramdam ang aking nobyo. Nawawala na rin ang aking konsentrasyon sa aking klase. Napapansin na ng aking kaklase ang palagian kong pagkatulala. Dahil sa labis na pangamba at takot na baka may masamang nangyari sa kanya, nagpasya akong umuwi sa Toledo City. Balak kong magpasama sa aking pinsan na si Glyza. Taga Siquijor ang kanyang ama at pabalik-balik na siya doon. Sakay ng bangkang dimotor, hinatid kami ng bangkero sa isla ng Siquijor mula Toledo City at pansamantala kaming nanuluyan sa kamag-anak ng aking pinsan doon. Agad naming hinanap ang lugar na binanggit ni Paulo sa akin noong huli kaming nagkausap sa Messenger. Napakaliblib nga ng lugar ng kanyang ama. Halos napakalayo na ito sa kabihasnan. Ang mga tahanan ay halos gawa sa magagaan na materyales. Medyo nahirapan kaming matunton ng kanilang tirahan dahil hindi kilala ang kanilang pamilya sa lugar. Mabuti na lamang at may namataan akong sasakyang nakaparada sa isang malaking bahay pahingahan. Gawa ito sa purong kawayan at nipa. Pero agaw pansin ang mga detalye nitong disenyo. Nilakasan ko na ang aking loob at walang hiya-hiya akong lumapit doon at nakitao po. Lumabas ang isang lalaki. Nakilala ko ito agad dahil palagi ko itong nakikita sa mga binabahagi ng litrato ni Paulo. Hindi maikakaila na nasa lahi talaga nila ang pagkakaroon ng perpektong muka. Katulad ni Paulo, wala akong makikitang kapintasan sa kanyang kapatid. Hindi na ito nagtanong. Agad niya akong pinapasok sa tarangkahan. Ipinalagay ko na lang na kilala niya ako dahil hindi naman itinatago ni Paulo ang aming relasyon. Pero kahit minsan, hindi ko pa nakadapo ang palad ang kanyang pamilya. Nagpatiun na ako sa pagpasok at sumunod si Glyza na mababakasan ng labis na pagkamangha sa lalaking bumungad sa aming harapan. Agad ko siyang tinanong kung nasaan ang kanyang kapatid na si Paulo. Hindi niya ako sinagot. Sa halip ay pinapasok niya ako sa kanilang dampa. Nadatnan ko doon ang isa pang kapatid ni Paulo na babae at ang kanyang magulang. Nagpakilala ang binata sa pangalang Philip at ang babae naman ay si Pauline. Nagpakilala din ang kanyang magulang. Ang mami niya ay si Paula at ang daddy naman niya ay si Rolen. Kaya pala ganoon ang mukha ng aking nobyo dahil nagmula siya sa 2 katangi-tanging nilalang. Nagpakilala ako na nobya ni Paulo. Hindi na ako nagsinungaling pa sa kanila. Ipinagtapat kong nagsasama na kami ng kanilang anak sa Cebu. Hindi naman nabigla o nagalit ang kanyang magulang. Sa halip ay ipinahayag pa ng ginang na matagal na niya akong gustong makilala sa personal. Ayon sa kanya, matagal nang ipinagtapat ni Paulo ang kasalukuyan naming estado. Hindi naman sila kontra sa aming relasyon
dahil sa katunayan naging mature mag-isip ang kanilang anak simula nang maging kami. Dati puro babae at barkada lang ang kanyang pinagkakaabalahan. Pero ngayon, nagsisimula na siyang magplano para sa kinabukasan. Ipinahayag ng kanyang ina na hindi nila itinatago si Paulo. Nalulungkot siyang ibinalita sa akin na nawala sa katinuan si Paulo, kaya hindi na niya nagawang balikan ako. Ang masaklap pa, natipuan siya ng isang aswang. Isang uri ng aswang na kung tawagin ay mandurugo. Ang mga mandurugo ay uri ng aswang na magaling magbalat kayo. Nakakaya nilang gayahin ang wangis ng isang nilalang na malapit sa isang tao. Ayon pa sa kanyang ina, makakalabas lamang sila sa baryong iyon kapag isinuko nila si Paulo sa kinatatakutang pamilya ng aswang doon. Kaya pala nahirapan silang magtanong sa kinaroroonan ng pamilya dahil nag-aalinlangan ng mga residente na madamay sa sigalot ng dalawang pamilya. Sa ngayon ay umaasa na lang sila sa pakunti-kunting tulong na ipinaaabot ng kanilang mga kamag-anak. Hindi na nila magawa na lumabas sa baryong iyon dahil sa labis na pangamba sa kanilang kaligtasan. Sa laysay ng kanyang ina, pagkatapos ng libing ng kanyang lolo, umuwi sila sa bahay. Maayos naman si Paulo ng araw na iyon. Maaga silang natulog dahil sa pagod. Halos naging abala sila sa mga huling araw ng lamay ng kanyang lolo. Sa pananatili nila sa baryo, naging mailap si Paulo sa mga kababaihan. Hindi nila napansin na may isang nilalang pala na lihim na nakikimatsyag sa kilos ng binata. Kinabukasan, inihatid na lamang si Paulo ng kanilang kamag-anak. Tulala ang kanilang anak at hindi na makausap ng maayos. Paulit-ulit niyang sinasambit na nandito si Carolina, na alam naman namin na kanyang nobya. Pero imposible na mapunta ka sa liblib na baryong ito. Kung talagang plano mong pumunta dito, sana'y nagkasabay kayo sa pag-uwi sa Bohol. Ang masaklap pa, dahil halos walang dugo si Paulo. Napakaputla niya nang ihatid dito ng kanyang mga pinsan. Binalak namin na isugod si Paulo sa ospital sa bayan. Pero sinabihan kami ng kanyang mga pinsan na ipagamot sa albularyo ang aming anak para maagapan. Agad kaming naghanap ng albularyo pero hinarang kami sa labasan ng pamilya ni Dorina. Sa tulong ng aming mga kamag-anak, pasekreto nilang pinuslitang manggagamot dito sa baryo. Binigay lang nila ang detalye ng aming bahay at mag-isang tinunton ni Katinoy ang aming tahanan. Agad na sinimulan ni Katinoy ang panggagamot sa aming anak. Isinalaysay ng manggagamot ang naganap kay Paulo. Ayon sa kanya, nabiktima si Paulo ng aswang na mandurugo. May espesyal na kakayanan ng mga aswang na mandurugo. Ginagamit nila ang gayuma para mabulag ang kanilang biktima. Nagagawa nilang magkanlong sa katauhan ng ibang nilalang na pamilyar sa kanilang biktima. Natipuan si Paulo ni Dorina na nagmula sa kinatatakutang pamilya sa baryong ito. Ayon kay Katinoy, lubusan lang mapapawi ang pagnanasa ng isang mandurugo kapag natikman niya ang dugo ng taong kanyang minimithi. Kaya hindi tinuluyan ni Dorina si Paulo dahil ang dugo ng kanilang anak ang pumapawi sa pagnanasa ng babaeng mandurugo. Ginamot ni Katinoy si Paulo. May binigay siyang halamang gamot para mabilis bumalik ang dugong nawala. May binigay din siyang mga pausok para unti-unting mawala ang palipad hangin na binigay niya kay Paulo. Ang palipad hangin ay isang uri ng panggagayuma na ginagamitan ng orasyon na binubulong sa hangin. Kaya pala gabi-gabi siyang pumupunta sa lamay dahil minaniobra na niya ang panggagayuma kay Paulo. Bago umalis si Katinoy, may inilibing siyang baog na itlog ng manok na nakabalot sa pulang tela
sa paligid ng kanilang tahanan. Mananatiling ligtas ang pamilya dito, huwag lang lalampas sa tarangkahan. Ayon kay Katinoy, kapag pinilit ng mga aswang na pumasok dito, mawawasak ang mga itlog at magiging mitsa iyon ng kanilang kamatayan. Itinuro sa akin ng matandang albularyo ang lahat dahil ayon sa kanya, baka hindi na siya muling makatungtong sa baryong ito. Sigurado natutugisin siya ng kinatatakutang pamilya ng baryo, ang pamilya ni Dorina na nagmula sa lahing aswang na mandurugo. Nang mabatid ni Dorina ang ginawa ng albularyo, tahasan silang sumugod dito. Binantaan nila ang aming buhay at pinilit kaming alisin ang mga taming na nakatanim sa paligid. Nagmatigas kami at pinanghawakan namin ang sinabi ng albularyo. Pinapasoko nila sa amin si Paulo at malaya na kaming makakaalis. Iyon ang dahilan, Carolina, kung bakit hindi ka nabalikan ni Paulo. Mahal na mahal ka ng aming anak at hindi niya magagawang layuan ka. Palayain mo ang iyong sarili sa pangamba at takot dahil nakikita na niya ang kanyang sarili na tumanda kasama ka. Napaiyak ako sa pahayag ng ina ni Paulo at naawa ako sa lalaking labis kong itinatangi. Hinanap ko si Paulo at humiling sa kanyang ina na kung pwede ko siyang makita. Sinamahan niya ako sa isang silid na natatakpan ng makakapal na kurtina. Hindi ko na kaya ang kalunos-lunos na mukha ng aking nobyo. Nakatulala at tumitingin sa isang direksyon na hindi gumagalaw ang kanyang mga mata. Ayon sa kanyang ina, sa nagdaang araw ay isinasambit pa ng kanilang anak ang aking pangalan. Pero ngayon, tuluyan na siyang hindi nagsasalita. Malaki ang kanyang pinayat sa ilang araw lamang. Pahirapan ng pagpapakain sa kanya at tanging gatas lamang at tubig ang nakakaya nilang ipakain sa kanya. Pati ang pagnguya ay hindi na niya magawa. Hindi na magawang igalaw ni Paulo ang kanyang panga. Nakalimutan na ni Paulo ang gumalaw ng kusa. Bumigay ang aking katawan sa labis na panlulumo sa sinapit ng aking pinakamamahal na nobyo. Niyakap ko ng mahigpit si Paulo. Hindi ko napigilan ng humagulgol habang yakap-yakap ko siya. Unti-unti siyang gumaganti sa aking yakap. Kahit hirap na hirap siyang gumalaw. May namumuong likido sa kanyang mata at tuluyang umagos sa kanyang pisngi. Alam ko na kahit hindi niya maipahayag ang kanyang damdamin sa salita, kusa naman akong kinikilala ng kanyang puso at isip. Inalalayan ko siyang humiga para muling magpahinga, pero hindi niya inaalis ang kanyang tingin sa akin. Sinabihan ko siyang hindi ako aalis hanggat hindi ko siya kasama. Unti-unting naipikit niya ang kanyang mga mata at tuluyan ng natulog. Niyakap ako ng kanyang ina dahil ilang araw na umanong hindi natutulog ang binata. Nananatili lang itong tulala. Bago lumabas, pinakiramdaman ko muna kung tumitibok pa ang kanyang puso. Nangangamba ako na baka sa kanyang pagpikit, tuluyan na niya akong iwan. Pero agad naman napawi ang aking pangamba nang magsimula na siyang humilik. Lumabas kami ni Paula sa silid ni Paulo para bumalik sa sala. Masaya si Paula na ibinalita sa kanila na sa wakas, nagpapakita na ng senyales si Paulo na naririnig niya ang taong kumakausap sa kanya. Higit sa lahat, nakatulog na ito sa wakas. Nagpasalamat ang magulang at kapatid ng binata sa akin dahil kung hindi ako dumating, malamang ay tuluyan ng hindi makabawi si Paulo. Tinanong ako ni Glyza kung ano ang aking plano. Humingi ako ng tawad sa aking pinsan dahil sa kanyang pagsama sa akin ay nalagay siya sa alanganing sitwasyon ngayon. Sinagot ako ng aking pinsan na hindi panahon ngayon para pairalin ng sisihan at bilangan. Ang kailangan ngayon ay magpakatatag at tibayan ng kalooban.
Napatitig si Philip sa aking pinsan at mababakas ko sa kanyang mukha na manghang-mangha siya sa paninindigan ng babae. Alam ko na matapang si Glyza. Lumaki siyang kasama ang kanyang kapatid na pawang kalalakihan. Siya pa mismo ang naglahad ng kanyang naisip na plano. Ayon sa kanyang plano, makakaya niyang magpatakbo ng sasakyan ng mabilis. Lahat ng haharang sa kanyang dadaanan ay kanyang lalampasan. Kapag magmamatigas ay gagawin niya ang nararapat. Hindi pwedeng manatili na lang doon at hintayin ang katapusan. Kontrolado ng isang pamilya ang baryo, kaya kailangan namin ng tulong mula sa labas. Kailangan niya lang makahanap ng signal at tiyak na helicopter na mismo ang kukuha sa pamilya ni Paulo sa baryong iyon. Oras ang kalaban, kaya kailangan bilisan ng kilos habang hindi pa nakakagawa ng hakbang ang kinatatakutang pamilya sa baryo na pawang mga aswang na mandurugo. Naglakas loob si Philip na samahan si Glyza, pero nagpresenta si Glyza na siya ang magmamaneho. Bihasa siya sa ganoong larangan. Isa siyang volunteer sa Bureau of Fire. Kalimitan siya ang nagmamaneho tuwing may sunog. Dahil na rin sa aking kahilingan, napilitan siyang lumiban sa trabaho. Agad naghanda ang dalawa sa gagawing pagtakas sa baryong iyon. Gustuhin man naming sumama na lang sa kanilang pagtakas, hindi makakaya dahil sa labas nakapark ang sasakyan. Kailangan ng iba yung bilis para agad mapatakbo ang sasakyan. Nasa paligid lang ang lahi ni Dorina. Nagpabantay sa kilos namin sa loob ng dampa. Kumilos agad sina Glyza at Philip. Dapat ay bago dumilim, may likas na kaming lahat palabas ng baryong iyon. Pagkabukas ng pinto, agad tumakbo ang dalawa. Mula sa malalagong halaman, nagsilabasan ng mga nilalang na nakakubli doon. Nagsitakbuhan sila papunta sa sasakyan, pero mabilis nakasampa ang dalawa at paharurot na pinatakbo ni Glyza ang sasakyan. Sinubukan nilang harangin pero talagang buo ang loob ng aking pinsan. Muntikan pa silang mabundol pero talagang mabilis ang kalahing aswang ni Dorina. Agad silang nakalundag papunta sa gilid ng kalsada. Dahil nasalisihan nila Glyza at Philip ang kalahi ni Dorina, muli silang nagpalibot sa tahanan ng magulang ni Paulo sa baryong iyon. Unti-unti silang dumami doon at doon ko lang nabatid kung bakit ganoon na lang ang takot ng mga kamag-anak ni Paulo sa kanila. Napakarami pala talaga nila. Nagtipon-tipon sila sa labas, pero kahit isa ay walang nangahas umapak malapit sa pader. Nang ituro ng ina ni Paulo si Dorina, hindi ko alam kung anong damdamin ang dapat kong iukol sa kanya. Kaya pala atat na atat siya sa aking nobyo dahil mukha siyang aso na may rabies. Mukha siyang babae na hindi nakapaligo ng ilang taon. Nangingitim ang kanyang liig na halatang mga libag. Mahahabag ka sa kanyang kalagayan. Pero sa isang banda, galit ako sa kanyang pamamaraan para maangkin ang lalaking natitipuhan. Nagsisisigaw si Dorina sa labis na pagkadisgusto sa nangyari. Binabalaan niya kami na kapag hindi isinuko si Paulo, may mangyayaring masama sa amin. Walang nagawa ang magulang ni Paulo kundi magdasal. Ganoon din si Pauline. Ako naman, bumalik sa loob ng silid ni Paulo at nagising ito dahil sa pagwawala ni Dorina sa labas. Malaki ang pagbabago kay Paulo nang makapagpahinga ito. Nagagawa na niyang isambit ang salitang mahal kita. Muli ko siyang niyakap ng mahigpit na tinugon niya naman. Kahit mahina pa ang kanyang katawan, hinalikan niya ako sa labi. Tinanong ko siya kung gusto niyang kumain. Tumango siya bilang pagsang-ayon sa aking katanungan. Mabilis akong tumalima para maghanap ng pagkain para kay Paulo. Pinuntahan ko ang kanyang magulang para itanong sa pwede kong ipakain kay Paulo. Hindi ko pwedeng biglain ang kanyang tiyan, kaya kailangan ng magagaan na pagkain lang muna.
Sa kabila ng labis na takot at nerbiyos, nagawa ni Paulang ngumiti dahil sa wakas ay lubusan ng gumaling ang kanilang anak. Binigay niya sa akin ng sandwich na kanina pa niya hinanda para kay Paulo, pero hindi na niya nadala dahil nakatulog na ito. Tinimplahan ko siya ng gatas para hindi siya mahirapang kumain. Kailangan niyang makaipon ng lakas para sa aming gagawing paglikas mamaya. Nagawa ni Paulo na ubusin lahat ng pinapakain ko sa kanya. Ganado siyang kumain habang sinusubuan ko siya. Napatunayan ko sa aking sarili na talagang mahal ako ng poging nilalang sa aking harapan. Pinilit niyang makabawi agad nang maramdaman niya ang aking presensya sa kanyang tabi. Sa akin siya humugot ng lakas para lumaban. Medyo nagtaka pa siya nang muli ko siyang yakapin at halikan sa kanyang buhok. Damang-dama ko ang labis na pagmamahalan naming dalawa. Habang sa labas, dinig na dinig ko ang pagwawala ni Dorina. Naging agresibo na ang kanyang kalahi at nagsimula na silang gumawa ng marahas na hakbang. Sa labas, kitang-kita ko na hawak nila ang pinsan ko na si Glyza at Philip na kapatid ni Paulo. Muntik na akong bumigay at tuluyang lumabas. Mabuti na lang at napigilan ako ng magulang ni Paulo. Sinabihan niya ako na nagsisimula na silang gumamit ng mga orasyon at tinapat niya sa labas ang salamin mula doon. Kitang-kita ko ang totoong wangis ng dalawang nilalang. Mga matatandang hukluban na ubod ng kapangitan. Ayon kay Paula, gagamitin talaga ni Dorina ang dalawa para masukol niya kami sa aming kahinaan. Dahil batid niya na hindi namin matitiis ang dalawa. Pinabalik ako ni Paula sa silid ng kanyang anak para bantayan ang binata. Baka ano na naman ang orasyon at manipulasyon ang gagawin ni Dorina. Pagbalik sa silid, nagpatulong si Paulo dahil kanina pa niya pinipigil ang umihi. Wala si Philip na umaalalay sa kanya para pumasok sa banyo. Sa isip ko, ano pa ang dapat ikahiya niya sa akin dahil bilang ko na lahat ng nunal niya sa katawan. Tinitingnan niya lang ako habang binababa ko ang kanyang short at panloob. Ako na rin ang humawak dahil nahihirapan pa siyang gumalaw. Hindi ka talaga mandidiri gawin ang ganoong mga bagay, lalo na kapag mahal mo ang isang tao. Naiisip ko si Dorina na malamang ay pinapangarap niya rin na makahanap ng kagaya ni Paulo. Pero sino ang kanyang masisisi? Kung sana'y pinili niyang mamuhay ng maayos, hindi niya kailangan ng kanyang kalahi para maging masaya. Sana sinimulan niya sa kanyang sarili. Hindi niya hinayaan na mamayani ang katamaran sa kalinisan ng sarili. Kailangan pa niyang nakawin ng pagkakakilanlan ng iba para matugunan ang kanyang pagnanasa. Pinapanalangin ko na lang na sana maging masaya si Dorina sa nakaw na sandali kasama ang aking nobyo. Sana natugunan ng dugo ni Paulo ang kanyang labis na pagnanasa. Muli kong pinahiga si Paulo para muling makapagpahinga. Pinuntahan ko si Paula at Rolen sa labas. Nakatulog na si Pauline habang hawak-hawak ang rosaryo. Personal na nagpasalamat ang magulang ni Paulo. Kanyang ipinahayag kung hindi ako naglakas loob na puntahan si Paulo, malamang hanggang ngayon, nananatili pa rin silang kumakapa ng pag-asa na makatakas. Siguro kung tumagal pa, tuluyan ang nawala si Paulo sa kanila. Sabay pa na isinambit ng mag-asawa ang katagang, "Welcome to family, Carolina." Nagpasalamat ako sa kanilang dalawa. Alam ko na simula na iyon sa bagong kabanata ng aking buhay. Buo ang aking paniniwala na makakaalis kami sa baryo na tirahan ng kinatatakutang pamilya ng mga aswang. Gaya ng pangako ng aking pinsang si Glyza, 3 helikopter ang lumapag sa labas ng tahanan ni Paulo, armado ng mahahabang baril ang mga sundalo. Agad na pinatabi ng mga sundalo ang nakapalibot na miyembro ng kinatatakutang pamilya ng mga aswang. Wala nang may nagmatigas pa
at kusa silang nagbigay daan sa mga sundalo. Hindi na nakasama si Philip sa pagre-rescue sa amin. Si Glyza na lang ang gumabay sa mga sundalo. Nauna na siyang dinala sa kampo ng militar sa Bohol. Unang inilabas ng mga sundalo ang gamit ng pamilya ni Paulo. Pagkatapos ay ang kanyang mga magulang at kapatid. Inalalayan ng 2 sundalo si Paulo na makasakay sa helicopter. Binalingan ko ng tingin si Dorina. Pinipigilan siya ng mga matatandang kasama niya habang umaangat ang helicopter na nagligtas sa amin. Tuluyan din siyang bumigay. Nagkislapan ng mga luha sa kanyang mga mata. Batid ko na hindi simpleng pagkauhaw sa dugo ang sadya niya sa aking nobyo. Umiibig ang aswang na mandurugo sa aking nobyo. Naawa ako kay Dorina, pero kailan siya magigising sa katotohanan na ang pag-ibig ay hindi madadaan sa manipulasyon at panggigipit. Nakalapag kami ng ligtas sa kampo ng militar sa Bohol. Pagdating doon, may naghihintay ng ambulansya sa amin. Agad isinugod si Paulo sa ospital. Lubos akong nagpapasalamat sa aking pinsan na ginamit ang kanyang koneksyon para agad kami ay mailigtas. Lumipas ang ilang araw. Tuluyan ang gumaling si Paulo at muli kaming bumalik sa Cebu para ipagpatuloy ang aming pag-aaral. Si Philip naman at ang aking pinsan na si Glyza, panay ang kanilang biyahe, out of town tuwing weekend. Dahil sa aming naging karanasan ni Paulo, pinagbigyan ko na ang kanyang hiling na magkaroon kami ng anak bago pa kami magtapos. Biniyayaan naman kami agad ng hindi lang isa, kundi kambal na babae at lalaki. Inakala ko na tuluyan na kaming magiging masaya, pero muli kaming sinubok ng tadhana. Dinapuan ng sakit si Paulo. Unti-unting naparalisa ang kanyang paa. Ayon sa doktor, epekto pa iyon ng biglaang pagkonti ng kanyang dugo na dumadaloy sa kanyang katawan na tumagal ng ilang oras. Tuluyan siyang nawalan ng kakayahang lumakad. Sa unay hindi niya matanggap pero kalaunan, natanggap niya na rin ang kapalaran. Patuloy kong pinadama sa kanya ang aking pagmamahal. Sa kabila ng kanyang kapansanan, ay pinakasalan ko siya. Ngayon ay abala si Paulo sa pagiging website developer sa isang pribadong kumpanya. Home base ang kanyang trabaho, kaya natututukan niya ang aming kambal. Doon sila nakatira sa bahay ng aking biyenan sa Bohol. Ako naman ay nagdesisyong magtrabaho abroad para matulungan ang aking mga magulang at mga kapatid. Hinihintay ko na lang makatapos ang aming bunso para makasama ko muli ang aking kambal at pinakapoging PWD sa Pilipinas, ang aking minamahal na si Paulo. Hanggang dito na lamang po. Ang buhay ay walang hanggang kompetisyon. Matitira ang matibay, kaya laban lang. Magandang araw, Kuya Chris. Ako po pala si Arnold. Isa po akong dating gwardya. Gusto ko po sanang ipakiusap sa inyo na naway wag akong husgahan sa lahat ng mga bagay na ginawa ko noon. Nangyari lang naman po ito dahil sa kahirapan. Palagi po akong binubuli dahil mahirap lang daw ako. Dahil hindi ko na matiis ang sama ng mga sinasabi sa akin ng aking kapitbahay, napatay ko siya. Tumakas ako dahil natakot ako sa ginawa ko. Kaya ako napadpad sa Maynila dahil umaasa akong mabubura sa kaalaman at alaala ng mga tao ang aking kasalanan. Hindi ko naman sinasadya ang mga ito dahil nadala lang ako ng matinding galit. Nagsilbing kanlungan ng aking sama ng loob ang simbahan. Gumagaan kasi ang aking pakiramdam kapag nasa loob ako nito.
Ganito talaga ang nararamdaman ko kapag nakakapaglabas ako ng hinaing sa kanya. Kay hirap pala pag wala kang mapagsabihan ng mga saloobin. Mahirap ang walang kaibigan. May pamilya naman ako pero wala naman akong halaga sa kanila. Dahil sa ginawa kong pagpatay ay itinakwil nila ako at sila pa ang nagtawag ng pulis para ipahuli ako. Kaya naman nakasanayan ko na din ang magsarili na lamang. Mas maganda ang mag-isa at walang kasama. Walang nakikialam sa mga desisyon ko at walang kumokontrol sa akin. Walang nakakakita sa mga mali ko na sa bawat sandali ay palagi na lang napapansin. Mabuti na lang, kahit papaano'y nagagawa ko na ding masanay sa sitwasyon na mayroon ako. Nagiging masaya na din ako paunti-unti dahil hindi ko naman pwedeng hayaang malunod ang aking sarili sa matinding kalungkutan. Hindi pwedeng maging miserable ako habang buhay. Isang araw, matiwasay akong nagmamaneho ng hapong iyon gamit ang aking motor nang may pumarang isang lalaki sa akin. Balisa ito at animoy natataranta. Humihingi siya ng tulong na ikinapreno ko. Kinuha ko ang aking paboritong baril na paggamit ng opisina sa aking bulsa at ikinasa bago bumaba, ngunit sinalubong ako ng lalaki. Sabi niya, wag na daw akong bumaba dahil masyadong delikado. Kinabahan ako at napatingin sa paligid. Madilim at mukhang nasa parting masukal ng kagubatan pa kami. Ang mas nakahihindik pa, tila may mga naririnig akong hindi magagandang tunog na labis kong ikinatakot. Sa halip na magpadala sa tensyon, naisip kong tulungan ang lalaki. Hindi biro ang mapunta sa sitwasyon na kagaya ng sa kanya. Kaya sinabi ko sa kanya na wag nang magsayang ng oras at umangkas na sa aking motorsiklo. Hindi naman nagmatigas pa ang lalaki at sumampa na. Kaya bago pa man kami mahuli ng mga taong humahabol sa lalaki, ay pinaarangkada ko na palayo ang aking motor. Habang bumibiyahe, nararamdaman ko na tila may nagmamatsyag sa akin. Hindi ko maiwasang kilabutan sa tuwing nakikita ang kawawang mukha ng lalaki. Mukhang matindi ang dinanas nitong hirap dahil puno siya ng sugat at pasa. Halatang napagkatuwaan. Hindi ko tuloy maiwasang maalala ang nakaraan ko nung mga panahong binubuli ako at pinagbibintangan ng kung ano-ano. Sobrang sakit ng aking loob na kahit gusto ko mang depensahan ang sarili ko ay hindi ko magawa. Dinala ko sa pinakamalapit na ospital ang lalaki dahil naaawa ako sa kanya. Hindi ko siya iniwan at inasikaso ko sa pagamutan. Mabuti na lang, hindi naman siya nawala ng malay at nakipag-usap pa sa akin. Nagpakilala siya bilang si Taloy, isang manggagapas. Binugbog raw siya ng mga taong humahabol sa amin kanina dahil galit na galit ang mga ito sa kanya. Ang dahilan, pinagbibintangang mangkukulam ang kanyang ama. Tinanong ko si Taloy kung totoo ba naman ang sinasabi ng mga tao, pero mariin niya itong itinanggi. Anya, ang totoo niyan ay mangtatawas lamang ang kanyang ama. Isang albularyo na tumutulong sa lahat ng mga nangangailangan kapag may mga nabibiktima ng barang at kulam, nagustuhan ng mga engkanto o sinasaniban ng mga elemento. Sadyang marumi lang daw talaga mag-isip ang mga tao sa kanilang lugar, kaya madalas silang sinasaktan at kung minsan pinagnanakawan pa. Mga mahahalagang bagay kagaya ng kanilang bigas at ulam ang kadalasang ninanakaw ng mga ito o kung minsan sa pilitang kinukuha labag man sa kanilang kagustuhan. Sinabi ko sa kanya na pwede siyang magpalipas ng gabi sa aking munting tahanan.
Hindi naman nalalayo ang aking bahay sa kanilang baryo. Kailangan niya kasing magpahinga at pwede ko naman siyang ihatid sa kanila bukas. Nagpaunlak si Taloy at nagpasalamat. Anya, hindi niya akalaing may mga tao pa raw kagaya ko na likas na maawain at walang ibang ginagawa kundi ang tumulong sa kapwa. Gusto kong tumawa sa sinabi niya. Hindi niya naman ako personal na kilala kaya wala siyang alam sa aking nakaraan. Kinabukasan, inihatid ko siya sa kanilang bahay. Maliit na baryo lang ang San Martin. Halos magkakakilala ang lahat ng tao at mga residenteng nakatira doon. Kagaya ng aking inaasahan, sa isang maliit na bahay nakatira ang mag-ama. Sa bungad pa lang ng kanilang tahanan, nakikita ko na ang kanyang ama na nag-aabang kay Taloy at halata sa mukha ang matinding pag-aalala. Nagmano siya sa kanyang ama at ako man ay bumati din. Ipinaalam ko sa kanya ang nangyari na labis niyang ikinalungkot. Matagal na daw nilang problema ang nasabing mga kalalakihan sa kanilang lugar. Wala na itong ibang ginawa kundi ang pagtawanan at kutsain ng klase ng pamumuhay na mayroon sila. Kagaya ngayon, maaga pa lang pero may 3 na namang kalalakihan ang nakaabang sa labas ng bahay nila Taloy. Sisipol-sipol ang mga ito na animoy may gagawin na namang masama sa mag-ama. Hindi ako nakatiis at nilabas ko sila. Sa lahat ng pinakaayaw ko ay ang kinakawawa ang mga taong hindi naman abusado at walang ibang ginawa kundi ang tumulong sa kapwa. Pakiramdam ko ay nanginginig ang buong kalamnan ko sa pagpipigil ng aking emosyon para wag ko silang masaktan. Pero parang mahirap itong gawin ngayon. Hindi ko magagawang pigilan ang aking sarili. Pinagtawanan pa ako ng mga lalaki at tinanong kung ako raw ba ang panibagong miyembro ng kanilang pamilyang binubuli. Hindi ko sila sinagot pero sinuntok ko ang bunganga ng isa sa mga lalaki at sinipa naman ang isa pa. Napaatras ang dalawa sa kanila kaya pinagsalikop ko ang aking mga palad at inihampas sa batok ng pangatlong lalaki. Hindi ko man lang sila binigyan ng pagkakataong makaganti. Naparingking sa sakit ang ikatlong lalaking binugbog ko sabay atras. Ang sabi pa niya, magbabayad daw ako dahil babalikan niya ako. Hindi ko na siya pinatulan pa, total wala namang dahilan para mas lalo ko silang saktan. Alam ko naman na magtatanda na sila. Iika-ikang bumangon ng isa sa mga lalaki at marahas akong dinuro. Ang sabi pa niya, humanda daw ako at magbabayad ako sa ginawa ko sa kanila. Nakangusing humalakhak lang ako. Ang mga galawan kagaya ng kanilang ginagawa ay literal na pang-aabuso talaga sa kapwa. Hindi ito pwede sa akin. Sinigurado kong hindi na sila babalikan pa ng mga lalaki bago ako nagpaalam na aalis na. Alam ko namang magiging matiwasay na din ang pananatili sa kanilang tahanan, lalo na't ipinarinig ko sa mga barumbadong iyon ang sinabi ko kanina na doon ako matutulog kina Taloy, kahit hindi naman talaga totoo. Kinagabihan, matiwasay akong nagpahinga sa sarili kong kwarto. Maayos akong nakahiga ng mga oras na iyon nang bigla na lang akong hindi mapakali habang nakatingala sa kama. Nanlalamig ako pero pinagpapawisan. Biglang sumakit ang aking ulo at napasapu ako sa aking dibdib. Ganito kasi ang nararamdaman ko kapag may aswang sa paligid na pinaglalaruan ako. Hindi naman nagtagal ang sakit at nawala din naman. Makalipas ang ilang araw, nakalimutan ko na ang tungkol sa nararamdaman kong iyon nang muli akong maging abala sa aking trabaho bilang isang gwardya.
Kailangan kong bantayan ang lugar na dapat kong bantayan para malaman ko kaagad kung may mga magnanakaw ba o wala. Ang pagiging gwardya ko ay mula sa isang otorisadong agency, kaya kahit saan ako na-assign. Nung mga panahong yun, napunta ako sa isang malaking bakery. May kainan na din ito at yari sa salamin ang pinto at dingding na parang fast food chain. Nakatayo lang ako sa pinto nun habang ginagawa ang trabaho ko nang may mahagip ang aking mga mata sa tapat ng kalsada. Ang pamilyar na mukha ng tatlong lalaking binugbog ko sa harapan ng bahay nila Taloy noong isang linggo. Hindi ko alam kung ano ba ang ginagawa ng tatlong lalaking iyon, pero nasisiguro kong ako ang kanilang sadya. Nakaririmarim kasi akong nginisian ng isa sa kanila at tinuro-turo na para bang kaya nilang bilhin ang buhay ko. Hindi ko nagustuhan ang kanyang ginagawa, kaya naman naisip kong magpaalam sa tindera at sinabing may kahinahinalang lalaki akong namataan. Nang mapansin ng tatlong lalaki na lumabas ako ng tindahan at papalapit ako sa kanila, bigla akong natakot. Kinilabutan ako habang pinagmamasdan sila na kay tatalim ng tingin sa akin. Kaya napaatras ako at hindi na nag-aksaya pa ng panahon na makalapit. Simula nang mangyari ang kakaibang karanasan kong yun, sumama na ang pakiramdam ko. Palagi na akong nangihina at wala sa ganang gumalaw. Isa pa sa ikinatatakot ko, palagi akong binabangungot tuwing matutulog ako sa gabi. Hindi ko tuloy maiwasang mag-alala dahil bumabalik sa aking alaala ang mga bagay na pilit kong kinakalimutan. Habang tumatagal, tinatamad na akong magtrabaho. Nagkakaroon ako ng mga karamdaman na hindi ko alam kung saan ko nakuha. Naroong sumasakit ang aking ulo. Dumudumi ako ng may kasamang uod o di kaya'y magsusuka ako ng pira-pirasong plastik. Makalipas lang ang ilang araw, naratay ako sa kama. Labis na nag-alala sa akin si Elena, ang kapitbahay kong dalaga na walang ibang ginawa kundi ang makipaglapit sa akin sa kabila ng pagiging seryoso ko. Nakakatuwa nga, kapag wala akong nalutong pagkain sa bahay, ay hinahatdan niya ako. Kaya naman kahit papaano'y naging malapit ako sa kanya. Hindi man bilang babae at lalaki kundi bilang isang kapitbahay lang na nagmamalasakit sa akin. Natuklasan niya ang tungkol sa aking karamdaman nang minsang dalawin niya ako para hatdan ng pagkain. Nagulat siya nang makitang nakaratay ako sa kama. Aaminin ko, nahihiya ako dahil sa nakita niyang sitwasyon ko. Bahagya kasing lumaki ang aking tiyan at hindi ako makahinga. Idagdag pang namumutla ako at hirap sa pagbangon. Gulat at panggilalas ang kanyang naging reaksyon nang makita ang aking kalagayan, kaya naman isinuwestiyon niyang magpunta ako sa isang doktor. Maras akong umiling at sinabing ayaw kong magpagamot, pero matigas si Elena. Para daw malaman niya ang nangyayari sa akin, kailangang mapatingin ako sa isang espesyalista. Dahil tumanggi akong magpunta sa ospital, ang doktor ang pinapunta ni Elena sa aking bahay. Sinuri niya ako at ilang beses pang pinatingnan sa iba pang doktor. Nagulat kaming dalawa sa naging resulta. Normal lang naman daw ang aking katawan at wala akong sakit. Walang findings na nakita ang mga manggagamot sa aking naging karamdaman. Mas lalo akong naging miserable at hindi na halos makabangon dahil gumagrabe ang aking nararamdaman. Gustuin ko mang maghanap ng paraan ay hindi ko magawa. Mas lalo akong naratay at nagkaroon ng karagdagang nakakadiring karamdaman na kahihirap gamutin. Minsan ay naisip ko na lang na magpakamatay dahil nawawala na ako ng pag-asang mabuhay.
Tutal naman ay wala na akong pamilya na mag-aalala sa akin. Kinasusuklaman ako ng lahat at mas gugustuhin nilang mawala na ako sa mundo kaysa mabuhay. Malapit na akong sumuko nang biglang dumating si Taloy sa aking tahanan. Gulat na gulat siya sa natuklasan niyang karamdaman ko. Hindi siya makapaniwala at buong akala niya ay kinalimutan ko na siya kaya ako matagal na nawala. Napayuko ako. Hindi na ako ang dating Arnold na sanay sa pakikipagbasag ulo at kayang gumapi ng mga barumbado. Isa na ako sa pwedeng isama sa mga lampa at inaapi, kaya halos ayaw ko nang magpakita sa lahat. Umiyak si Taloy nang makita niya ako. Nasasaktan daw siya sa sinapit ko. Anya, hindi normal na karamdaman ang aking nararamdaman. Kung papayag daw ako, dadalhin niya ako sa kanilang bahay para malaman kung ano ba ang sakit ko. Wala daw akong dapat ikatakot dahil ang kanyang ama ay isang mangtatawas at kaya nitong malaman ang mga nangyayari sa akin. Dinala nga niya ako sa kanilang tahanan. Ang kanyang itay ay halos maiyak habang nakatingin sa akin. Sabi niya, malinaw na kinulam daw ako ng isang taong matindi ang galit sa akin. Wala naman akong maisip na taong siyang may problema sa akin. Wala akong kinalaban, maliban na lang sa 3 lalaking gustong saktan at kutsain ang tatay ni Taloy at ito mismo. Pinapasok nila ako sa loob ng kanilang kwarto. Napalingon ako sa buong paligid at nakita ang iba't ibang itsura ng mga botelyang may sari-saring laman. May mga dahon at ugat ng kahoy at likido. May insenso at kamangyan na ginagamit sa mga pampausok. May ginagamit din para sa pagtatawas na kabisado ko dahil minsan na akong nakakita ng ganoon nung bata pa lang ako. Nag-utos si tatang kay Taloy na kumuha ng palangganang may lamang tubig at asin. Nagsimula na siya sa pag-usal ng kakaibang lingwahe na hindi ko maintindihan. Ewan ko ba pero para akong kinakabahan. Dinadasalan niya ako kasabay ng pagsasalita niya ng wikang Latin. Habang ginagawa niya yon, pinahiran niya ako ng langis sa aking buong katawan. Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko gumagaan ang aking katawan sa bawat paghagod niya ng langis sa aking balat. Maya-maya lang, hinawakan niya ang aking hinlalaki at bigla akong sinigawan. Napairi ako sa labis na sakit, pero hindi ko maintindihan kung bakit iba ang katagang lumalabas sa aking bibig. Tila may ibang boses na lumalabas sa aking bibig na labis kong ikinasindak. Ilang saglit lang, nagpatak ng sinindihang kandila si tatang sa palanggana. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya dahil nagkatinginan sila ni Taloy nang makitang may figurang nabuo sa tubig. Ayon kay tatang, kinulam daw ako. Hindi ako makapaniwala na may mga tao pa palang kukulam sa akin. Para kasing hindi ko naman kayang isiping may mga taong malalim ang galit sa akin para magawa akong bigyan ng karamdaman na hindi ko napaghandaan. Mangyak-ngyak na tinanong ko si tatang kung sino ang kumulam sa akin. Sabi niya, isang lalaking may matinding galit sa akin ang nagawa akong paglaruan sa pamamagitan ng paggamit ng manika habang pinapasakan ng mga insekto ang katawan nito. Bawat insekto ay may kaakibat na karamdaman na hatid kagaya ng paglaki ng aking tiyan, pamumula ng aking balat at pagsusuka ko ng may kasamang plastik. Ginamitan ako ng orasyon ni tatang para tuluyang gumaling mula sa aking sakit. Tuluyang lumiit ang aking tiyan at nawala na ang kung anumang mga kakatuwang sakit sa aking balat. Nagawa ni tatang na tawasin ako at ibalik sa kumulam sa akin ang karamdaman na binigay niya sa akin.
Napag-alaman kong ang gumawa pala noon ay ang lalaking binugbog ko nung kinukutya si Taloy at ang kanyang ama. Kaya naman imbis na gantihan ko siya ay pinigilan ko na lamang ang aking sarili. Marahil kailangan ko nang magbago at iwasan ang makapanakit ng iba. Hanggat maaari, ayaw kong makapanakit dahil hindi magandang tumanda ako na makilala pa din bilang basagulero at kriminal. Kagaya ng paratang sa akin ng sarili kong pamilya. Sa ngayon, nasa tahanan na ako nila tatang. Sila na ang nagsisilbing pamilya ko at wala na akong mahihiling pa dahil nawalan man ako ng pag-asa para makipaglapit sa aking tunay na mga kadugo ay magagawa ko pa ding makapagsaya sa pamamagitan ng pakikipagpamilya ko kina Tatang at Taloy. Salamat na lang sa kanyang pagiging isang mangtatawas ng baryo. Napagaling nila ako at nailigtas mula sa muntikan ko ng kamatayan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa pagbabasa nito. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.